Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janaliner at welcome po sa aking Day 12 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang series about Anatomy of Sin and Temptation. At ang topic po natin ngayong araw, August 8, 2024 ay In every temptation, there is a fire exit. At ang scripture po natin ngayong araw ay 1 Corinthians 10 verse 12 to 13. Therefore, let anyone who thinks that he stand take held this, he fell. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Sa Tagalog version naman po, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong kakayanan. Kundi, kalakip din ang tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Teaching number 1. Sin is a disease to serve severe that only God's grace can cure it. Ang kasalanan daw po ay malubhang karamdaman o sobrang lalang kasalanan. Dahil hindi piling mo yung mga ginagawa mong nag-praise ka kay God, but ma-pride ka, tingin mo sa sarili mo, porket nag-praise ka kay God is banal ka na. Pero kung yung feeling mo is parang nakakataas ka sa iba dahil nga nag-praise ka, ay mali po yun dahil kasalanan po yun. Dahil ito po ay magiging kasalanan. Kaya sabi din dito na only God's grace can cure it. Ang ating Diyos lamang ang kayang maggamot dito o ang biyaya ng Diyos lamang. Teaching number 2. Temptation is restrained by God's faithfulness. Sabi naman po dito na walang temptation o tukso na dumating sa atin na di alam ng Diyos o di niya sinusuri. God's have quality control sa mga temptation na dumadating sa atin. Sabi din po dito na tapat ang Diyos sa atin dahil lahat ng temptation o tuksong dumarating sa atin ay sinusuri niya ito para sa sarili natin. Teaching number 3. All temptation have a providential fire exit. Lahat po ng tuksong binibigay sa atin ni Satanas ay binibigyan din tayo ng ating Diyos ng fire exit sa buhay natin. O escape para makawala tayo sa tukso na yun. Ganun katapat sa atin si God para kung sakaling di natin makayanan yung tukso na yun ay may paraan siya para makatakas tayo. Application number 1. Do not give an inch to Satan. Sabi po dito na huwag tayong magbigay ng kahit unting hakbang papunta kay Satanas o pagsunod sa kanya o sa paggawa ng kasamaan. Unang-una daw po, ang pagiging mataas, ang pride sa sarili o mataas ang tingin sa sarili. Sabi po na maging confident tayo sa Diyos pero huwag sa sarili nating laman. Application number 2. Trust God's faithfulness. Pagkatiwalaan po natin ang katapatan ng ating Diyos. Magtiwala po tayo sa walang temptation o tukso na darating sa atin, o gulo o kasalanan at iba pa na di dumaan sa quality control ng ating Diyos. Application number 3. Escape through God's providential fire exit. May providential fire exit na binigay ng ating Panginoon sa atin para tayo ay makatakas sa tukso o temptation na binibigay ni Satanas. Discussion. Why is it important to escape from the fire of temptation without
hesitation. Para po sa akin, importanteng tumakbo na agad tayo o tumakas sa temptation o tukso ni Satanas para sa ikakabuti natin ay di na tayo mahirapan sa tukso na yon, dahil si God ang nag-provide ng escape o fire exit sa buhay natin. Sabi nga po, laging magtiwala sa ating Diyos dahil God always give us the best for us. Ayun lamang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.